Nakakatuwa nga din mga mare, mga gulay natin ay nakakapag-share nga din tayo sa iba kahit nga pa konti-konti lang. Si Tita Biben nga, bale ito nga pala yung bunsong kapatid nga ni mama na nasa Taba. Napadalaw nga sila mga mare at nakwento nga nilang lumipat na nga daw sila at maganda nga yung pwestong nalipatan nga daw nila. Kaya siguro baka doon na muna tayo mga mare sa susunod ngang mga araw, pero hindi pa nga ngayon kasi sobrang busy ko nga din sa mga gawain sa eskwelahan. Tingnan nyo naman nga po si Baby Gail nga natin, nahihiya pa nga siya at may pakit pa nga siyang nalalaman. Abay siguro nagugulat magkamukha si mama sa kasi Tita Bibian. Halos isang buwan mahigit na nga lang ang bibilangin natin ay eto't malapit na nga mag-isang taon nga si Gail. Kaya lang hindi ko pa rin talaga siya na ipapaschedule nga mga mare sa Jollibee. Bale kasi mga mare doon ko na nga lang gaganipin nga yung birthday nga ni Gail. At eto nga sinamantala nga din nila mga mare na walang gawain kaya bumili na nga sila dito ng kahoy. Wala rin kasi tayo dito mga mare makukuhanan nga napuputulan nga ng kahoy ng mga tuyo. Ay sus, akala namin nga itong si Sophia nawawala mga mare, yung pala sumama nga dito kala Jeffrey hindi nga nagpaalam. Tanong nga ng tanong ng tita kulot niya kung nasaan nga si Sophia. Akala ko naman ay naglalaro nga lang mga mare. Eh alam niyo naman sa panahon ngayon napakahirap nga din na kapag nga malingat-ingat tayo sa mga bata dahil nga iba na yung panahon ngayon. Sa dami nga nababalita na mapapano nga yung mga batang nawawala ay nakakatakot nga. Chika ko nga lang sa inyo mga mare, dati kapag tinatanong ako kung ano yung gusto kong maging anak, lagi ko sinasabi ang panganay ay lalaki, ang bunso naman ay babae para ipagtatanggol nga ng kuya niya. Pero ngayon parang gusto ko na lang mga mare puro lalaki yung anak ko. Nandun na nga tayo na inaalagaan nga natin yung mga anak nating lalaki pero iba yung pag-aalaga nga sa babae. Sabi nga kung mahigpit ka sa lalaki mas mahigpit ka nga sa babae. Kaya parang natatakot nga ako pag magkaroon nga ako ng anak na babae. Pero syempre kung ano ang ibigay nang tatanggapin nga natin. At eto na nga mga mare yung kahoy nga na nakuha nga nila doon sa binilahan nga nila. Medyo may maliliit, may malalaki, iba't ibang size. Eto namang kahoy na to mga mare ay matagalan na to, halos isang buwan na nga rin yan. Kung kukwentahin nga sa gasol ay mas mura naman nga yung kahoy. Kasi yung gasol natin dito sa bahay nasa 950, 11 kilos nga yun. Sobrang mahal nga mga mare ng gasol nga ngayon. Ay sus mga mare, nahulog pa nga yung isa kasi pasuko na rin talaga yung screen nga natin dito. Tingnan nyo naman na UUP-UP na. Kaya naman nga si tatay nagpabili na nga rin ng screen para gawin niya nga mga mare. Dahil pasuko na nga itong screen natin dahil tingnan nyo naman nga ay bay isa na nga lang nahuli kasi sira na rin talaga. Matagal-tagal na nga rin talaga mula nga mga mare nabili nga natin to at nagamit kaya sulit rin naman yung perang pinambayad natin dito. Sa daming isda ba naman nga mga mare ang nakuha nga natin dito, abay hindi ka susulit doon. Bagamat sira na ay talagang napakarami pa nga rin mga maring isda tayong nakuha. At eto nga pagkatapos nga nilang kumuha ng isda ay kumuha na nga rin sila dito ng kangkong. Para nga ipakain nga dito sa baboy nga natin. Nakakatuwa nga kasi ang laki-laki na nga ng baboy nga natin. Talagang hiyang na hiyang nga siya mga mare sa kangkong. Nakakatipid pa nga tayo dito kaysa nga sa itik nga natin mga mare o parang hindi na nga rin yata nangingitlog kasi nabugaw. Parang kailangan na nga rin nating alisin mga mare kasi mas magastos nga siya tapos hindi naman nangingitlog. Mas maganda pa nga siguro ang manok kasi hindi mo na kailangan pakainin yung pigs. Akala nga ng iba ay nawawala na yung mga itik nga natin dito pero andito pa rin nga mga mare. Hindi na nga lang siya madalas maipakita pero andito pa nga rin at ayan lumalaban pa rin. Tinan yung may pusa natin, mahilig din sa isda. Bale yung nakuha nga nila ditong isda ay pamimigay nga lang din nila kasi konti lang din naman at eto ngayon sila nanay. Maraming salamat po. Babait nga din yung kapitbahay nga namin dito mga mare, banda nga to sa iba. Dahil nga etong kulong-kulong natin hindi pa nga nakaliligo ay dumaan na nga rin sila dito sa paliguan. Sila tatay naman nga mga mare ay nagkaroon nga ng simpleng kasiyahan kaya ayan pumunta nga sila dito sa hangga kasi birthday nga pala ni tita. Isang buwan na rin siguro na hindi nga ako pumupunta kala tita kahit ngayon birthday nga ni tita hindi na rin ako nakapunta kasi sobrang busy ko talaga. Siguro babawi na nga lang ako sa susunod ngang mga araw at eto pumunta na nga sila at sakto naman nasa lubong nga nila itong si Kuya Ato. Ay nako mga mare, itong si tatay kanina pa nga yan tugtog ng tugtog. Ang laki-laki na nga rin ng anak nga ni Onsay mga mare. Tingnan nyo naman napaka-cute, kamukha din ni Nene. Ito nga mga mare, si Ma'am Abby sa kasi Kulot. Balik kasi nagpapatutor nga itong si Kulot. Pa kasi mga mare, ang tatanungin nga ni Kulot ay hindi ko na talaga kakayanan dahil sobrang busy ko rin. Si Ma'am Abby rin kasi mga mare, alam ko magaling siya magturo dahil naging teacher ko nga siya noon at isa siya nga siya sa nagtiwala sa akin noon. Sabi nga namin baka gusto niya nga ng mustasa kaya ayan siya na nga lang daw kukuha. Alam ko nga si Ma'am Abby ay mahilig nga din yan mga mare magtanim. Kaya ayan ang pagkuha ay alam niya na nga yan. Ayan nga bagong ligo nga rin ako kasi may ipopromote nga kami mga mare pagkatapos nga nito. Nanyo naman nga itong si Gail mga mare, abay binunot ba naman yung bulaklak nga dito kaya sabi ko lagot nga siya sa lolo niya. Bukod pala mga mare sa mustasa, pinukuhan na nga rin namin itong upong ang nasa labas. Dahil napakaraming ang bunga ng upo nga natin, hindi naman natin kakayanin yung kung kakainin nga natin lahat. Kaya naman nga ayan si Ma'am Abby na nga rin ang pumites. Nakakatuwa kasi
kasi tuwang-tuwa nga si Ma'am Abby dahil may fresh nga siyang upo. At ayan nga si Gael mga mare, ayan sabi ko magbabay na nga kay Ma'am Abby. Naku, kung malapit nga lang kayo mga mare, pwede nga rin kayong manghingi nga dito. Yung iba kasi mga mare, gustong gusto talagang pumunta nga dito. Pagkatapos nga ni Ma'am Abby kumuha, ayan nagpaalam na nga rin siya kasi may pupuntahan pa nga siya. At eto nga sila mga mare, kumuha nga rin dito ng mga talbos. Dahil ngayon talbos nga mga mare ng patola, upo ay kinakain nga din nila. Pakukuluan nga lang nila yan o bulang lang ay okay na nga rin sa kanila yan. Ito nga si Kulot, meron nga daw siya mga maring kailangan i-action kaya ay nagpa-picture nga sa akin. Kailangan nga daw galit kaya lang kahit di tumawa itong si Kulot ay palaging nakatawa ang muka. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing. Syempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.